Ikaw ang kanilang katakutan at igalang. Thank you, Jesus. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 15, verse 22 to 27. For the last 3 weeks, dito ko dinil ng Panginoon na because of bitterness and some of us have unforgiveness, minsan yun yung nagiging hadlang kung bakit nadidelay yung atin hong mga himala at pagpapala. Sometimes we need to let go and let God and move in our behalf. Napakaiksi ho ng buhay para mabuhay ng may sama ng loob. Napakaiksi ho ng buhay para laging maging magagalitin. Napakaiksi ng buhay para hindi tayo maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi nga ni Santiago, ang buhay daw ho ay katulad ng isang usok. Nakikita mo ngayon, mamaya wala na. And people die. Ang tao ho namamatay. Pero kung maunawaan ho natin, we are not of this world. Naririto tayo, naglalakbay. Minsan may ayuda, minsan wala. Pero kahit byuda, ang Diyos ang ating dakilang tagapagtustos. Amen. Sa Exodus chapter 15, verse 22 to 27, so Moses brought Israel from the Red Sea, and then they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness. Kalalagpas lang ho nila ng dagat na pula. They found no water. And when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara. Dahil bitter. Ano ba sa Tagalog ang bitter? Mapait. Kaya kapag mapait, ang tao ay galit. Amen? Kaya kapag ang tao ay galit, ito ho'y nakakahawa. Ito ho ay nakaka-contaminate kapag ang tao ho ay laging galit at may laging sinasabi sa kanyang kapitbahay. He will always talk about something about that person. Amen? The bad things, pati yung pagpapark niya ng kotse na mali at makikita mo yung sumabit na sinampay. Lahat you will always, pag ang tao ho ay may galit at may pait sa puso, wala kang makikitang maganda kay Leonard. Lahat makikita mo lahat ng kanyang ginagawa. Mali, mali. Pati pagsisintas ng sapatos, makikita mo mali. Pati yung kulay ng brief niya na hindi bagay sa kanya, makikita mo din kahit hindi mo naman nakikita. Ganun ho ang taong may sama ng loob. They came to Mara, and the water was bitter. At ang tao daw hong may kapaitan sa puso, marireklamo. At sila'y nagreklamo kay Moses, ano naman ngayon ang aming iinumin? So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. And when he cast it into the waters were made sweet. There he made a statue and ordinance for them, and there he tested them, and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and all His statutes. Alam niyo kung babalikan lang natin yung 10 salot sa Egypt, walang sinabi tong COVID-19, men. Walang sinabi. Bakit? Yung 10 salot na dumapo sa Egypt, pagdating ng gabi, lahat ng mga panganay nangangamatay . Di po ba yung mga locust, mga peste, grabe ho, ang tindi. Pero ito, lagnat laki, takot ka na.
Amen. Nabahing lamang ang kasama mo, nininervyos ka na. Alam niyo mga kapatid, kung naniniwala ka na ang gamot ang magpapagaling sa iyo, uminom ka ng gamot. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos ang magpapagaling sa iyo, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Everything will move according to your faith. Alam niyo, nung last 3 weeks, on my 8th day, na ako ho'y nasa battle issues of health, sobrang putla ko. I've been dehydrated because of LBM. Sobrang sakit ng tiyan ko. And the least that I could do is cry and shout, Lord, heal me. Panginoon, marami na akong pinagdaanan, marami na akong nilagpasan. At lagi kong sinasabi na ikaw ang kampyon at dakilang manggagamot. Alam niyo, hindi ka naman kaagad minsan gagaling agad-agad eh. Nandun pa din, Eda. God is reminding me for the bigger picture, the best days, the blessing days. But sometimes you need to be humbled. You need to experience the pain and hear the voice of the Lord your God. Sundin ang kanyang kautusan at ipinag-uutos. At ang sabi po dito, wala akong ipapatong o wala akong ibibigay na sakit na aking dinala sa mga Ehipto. Because, anong sabi ho? For I am the God that healeth thee. Sa mga magulang na naririto, di ba kapag may hinihingi ang ating mga anak, sermon muna bago blessing. O Lazada na naman yan. O di ba binili na kita ng ganito sa Lazada? Daddy, alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Di, makakalma ka na naman. O sige na, magkano ba yan? 300 lang, Daddy. O sige, orderin mo na. Minsan, kailangan mo munang matutunan ang leksyon bago mo matanggap ang pagpapala. Sapagkat sa daigdig na ito, maraming kapanganiban. Sa sobrang kahirapan, baka sumpain mo ang Diyos. Sa sobrang kayamanan, baka makalimutan mo ang Diyos. Kaya huwag niyong sasabihin na ayokong yumaman. Please, I want to correct this statement. Panginoon, pagpalain mo rin po ang mga hindi nakapagbigay sa araw na ito upang sila'y makapagbigay muli. You don't pray like that kind of prayer. Because God will not bless those who do not give. Ang pagpapala nagsisimula sa pagluha. Hello? Kaya let us reverse this, Trisha, pagka nag-challenge tayo. Huwag mong pagpapalain ng hindi marunong magbigay. Huwag mong pagpapalain ng hindi marunong humingi at tumawag sa Panginoon. They will not experience the blessing unless God called them. We do the praying, but God will do the move. Tayong nananalangin, pero ang Diyos ang gagawa at kikilos. Kaya after ng sermon ng Diyos sa kanila, they came to Elim. It was a place, habang sila'y naglalakad, and then they found, ano daw pong natagpuan nila? 12 balon. At 70 palm trees. Nung una, hindi sila makatagpo ng maiinom. Kasi reklamo na reklamo eh. Pero after silang maparemindan at mapaalalahanan, God brought them in a place of
safety and countenance. Kaya yung pagsubok mo, yung kawalan mo, isang hakbang mo na lang, nandun na pala yung pagpapalang higit sa sapat na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa iyong salita. May you be gracious to each and every one of us. That our present condition will not last. It is about to change. Their sickness will not determine their destiny. Because you are the God that healeth thee. You are the God who will bless our purses, our wallets, and our income. Because you have blessed us internally, and the outcome will be surprising and far more than beyond what we could expect. Kaya Panginoon, ngayong oras at sandaling ito, may we move in the step of little faith. Dahil sa amin hong maliit na pananampalataya, it will grow and make an impact. As it increases, the joy of trusting you, the joy of believing in your hands and your works and your testimony, the miracles that you have done, mangyayari pa rin po sa aming panahon. Remove the spirit of dumbness, spirito ng katangahan, kababawan, at kawalan ng interes sa iyong pangako. Remove the spirit of loneliness, the spirit of depression and isolation. Lord, I pray that we will find the joy of your salvation, the author of our salvation, Jesus, and the finisher of our faith. Kaya aming Ama, maraming salamat. Bless us today and cover us with your mighty arms. We plead for the blood of Jesus, and we say this in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. Marami pong salamat. Oh, praise God. Hallelujah. Nakakamiss po ang gawain ng Panginoon. Amen. At nakakamiss din po kayo. Kung ang basketball nga ay merong tinatawag na halftime break, ang buhay din natin ay kailangan na may kapahingahan. At maging ang mga superheroes ay nasasaktan at nasusugatan din. Amen. There's no such thing as exceptional. We will receive pain and sufferings to testify, I was once lost, but now I am found. That His grace is sufficient when I am weak, then Christ is still strong in me. The perfection of His grace is when we are weak. The perfection of His promises is when we are alone. Ang kadilisayan at kapangyarihan ng Kanyang pangako ay sa panahon na ikaw ay nag-iisa. Sa panahon na hindi ka mapakali. Sa panahon na ikaw ay nalilito at maraming katanungan. Doon ho, dumarating ang dalisay na biyaya ng ating Panginoon. My message for today is simply entitled Bittersweet. Ano daw Tagalog ng bitter? Mapait. Magkaiba ba ang mapait sa mapakla? Magkaiba, no? So mapait. Bitter. They thought that everything will go smoothly when they left Egypt. Akala nila, it will be a sweet by and by. They were joyous. Ikaw ba naman, mga kapatid? Ang sabi ng mga Ehipsyo, lumayas na nga kayo dito. Sobra ng pahirap na ginagawa sa amin ng inyong Diyos. And to make the matter most special, pinalayas ka na, pinabaunan ka pa.
Saan ka naman nakakita na kinaiinisan ka na, pinagpala ka pa? What they did is they plunder. They get all the jewelries, the gold, the silver, the possessions of the Egyptians. At kung makikita ho ninyo, as the story reveal itself, ang bayan ho ng Egypt hanggang ngayon na hindi na nakabawi sa grabing pagguha ng kayamanan ng mga Israelita. Hanggang ngayon ho, hirap na hirap ho ang mga taga-Egypt. Why? Because God has a promise that I will take good care of you. Ikaw ba naman ibinibigay na sa'yo ng mga mistisilya at ng mga matatalino? Oh, ito na, ang yaman namin. Umalis na kayo dito sa bayang ito. At yung mga gusgusing mga Israelita at mga alipin ay tinanggap ang lahat ng kanilang mga kayamanang ibinibigay. Ang Diyos lamang ang pwedeng magsalin ng yaman ng masama patungo sa mga matutuwid. It will not always be suffering. It will not always be sacrifices. The greatest test that we might have is producing the greatest faith that we need. The greatest trial produces the greatest faith that we might need on that very hour. Matinding pagsubok, sisibol ang matinding pananampalataya. Alam niyo, ang real challenge when we face battle is, you apply what you are saying. At when I ask my mom to pray for me, lagi niyang sinasabi, at lalo na pag-broadcast ko, itututok pa niya yung cellphone o yung telepono sa radio program, o pakinggan mo, ang galing nitong mamang itong mangaral, o sumampalataya ka daw sa Diyos. I have no appetite. At sobrang putlang-putla ko. At minsan, ang nakakatuwa, hindi nakakainis. Akala nung iba, yung mga ganong mga bagay at pagkakataon, simple lang. Minsan, tatawanan ka pa, sakit lang yun nun siya, LBM lang yan, ano ba naman niya, ganyan-ganyan. But the real matter is, there are some complication and there are hard things na mas higit pa doon sa iniisip mo na madali lang. Pero when it goes beyond, yung alam niyo yung kiskisa ng sakit at pait at hapde, mapapasabi ka na lang ng, aray ko po. Hallelujah. When you scale the pain 1 to 10, maybe I could say 11. Sobra. Wala ka na namang kinakain pero sumasakit pa rin ang yun dyan. But what you have to do is to relinquish the word and the promises of God. And here's the deal. Ano ang iyong pinaniniwalaan? Malapit ang ospital, isang tawag lang, nandun ka na sa ospital. Pero naalala kong sinasabi ni Sister Cora, Pastor, pa-order nga ng langis para sa apo ko. At napakarami naming langis sa bahay. At minsan ay hindi ko ginagamit. Pero nung ikaw na ang nangangailangan, kailangang may paniwalaan ka at panghawakan. Hello, tingnan mo ang iyong katabi. Mapait ang magkasakit. Mapait ang walang pera. Mapait ang walang panggasolina. May sasakyan pero walang panggasolina. May asawa pero walang anak. May anak pero pasaway. Napakapait, Kuya Eddie. Kasama mo yung anak mo sa bahay, pero napakatampalasan, palasagot at minumura ka pa pagka tinatamaan ng magaling. Napakapait, Kuya Eddie. And this is what happened to the people of Israel.
They thought it will be a joyful journey. 3 araw pa lamang ho silang nakakalagpas sa dagat na pula. They were so amazed. Nahati ang dagat na pula to the left, to the right. They passed through and they saw Moses raising up his rod, raising up his staff, and then all these Egyptian soldiers were drowned in the Red Sea. Nung ibinaba ni Moses yung kanyang tungkod, nangalunod ho. At sila'y nagbubunyi at tuwan-tuwa. At sila ay makakarating na sa kanilang pangakong lupa. The promise has a premise. Promise, premise, and fulfillment. God will not give you the fulfillment unless you understand the promise. Hindi mo mararating ang katuparan hanggat hindi mo nauunawa ang lubos ang pangako. Sapagkat ang pangako ang magsisilbing compass. Ang pangako ang magsisilbi mong direksyon, gabay at patnubay. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Joshua, as I was with Moses, I will be with you. But take note of this. Meditate the Word of God day and night. Sapagkat pag uwi ninyo, bless kayo. Pero pagdating ninyo sa bahay, sasabihin ng inyong anak na nakasalubong ninyo na ikaw ay gutom na at handa nang magtanghalian ang sasabihin sa inyo ng inyong anak, hindi po kami nakapagsaing dahil walang gasol. At ikaw naman ay galit na galit sa iyong anak at sasabihin mo, anak, hindi mo ba alam, may pera tayo dyan, may pera dyan, o kaya tawagan mo si Mang Kanor at sabihin, deliveran tayo ng gas at utang na lang muna. Wala ka bang initiative? Galing sa church, imbis na pagpapala ang dala, sermon at bunganga at bibig ng isang ina. Hallelujah. Kaya yung anak mo, kaya ayaw sumama sa church, kasi hindi nakikita sa atin ang bunga. Ang nakikita sa atin, bunganga. Kung anong nasa puso, yun ang nasa nguso. And 3 days in the wilderness, they found no water. The easiest to do is to complain. Akala ko ba, pag nag-ikapo, nagbigay ng chicken, alam nyo, kakapanood ninyo ng Aladdin, God is not a genie. Because a genie is only limited by 3 wishes. But our God is an unlimited God. Kaya mabilis ang hiling kay Genie in the battle. 3 lang kasi pwede mong hilingin sa Kanya. Bagamat hindi ito totoo. Pero pag sa Diyos ka humiling, kaya matagal, malaki ang pagpapala. Hello? And you cannot rush God. You can produce the best wine when you press and crush the grapes. You can produce a diamond when a carbon, isang uling, is been pressed with the right amount of heat underneath the earth. Kaya marami hong ginto o marami hong diamante sa mga lugar na maiinit ang lugar. Because through a lot of pressures, they produce diamonds. Wala hong madaling pagpapala. Lahat ho ay ipinaglalaban at pinaniniwalaan. 3 days, they have nothing to drink. At ang sabi nila, anong maiinom namin? May nakita silang isang balon, but they could not drink it. This is what happened to a woman named Naomi in the book of Ruth. Si Naomi ay isang Israelites. Iniwan niya ang kanyang asawa at 2 anak during a time of famine in Israel. And
go to a neighboring country to look for a better life. Pero pagbalik niya sa kanyang bayan, she was bitterly disappointed. Why? Because her husband and 2 sons had died. At si Naomi ay merong 2 manugang. Ang isa ay si Orpa at ang isa ay si Ruth. Ang sabi ni Naomi sa kanyang 2 daughter-in-law, you have to go home. I cannot produce a sons for you to marry. At si Orpa ay umiyak, kunyari, nagdrama, mahal na mahal kita, mahal kong ina. Pero sa puro totoo, siya ay makasarili dahil gusto niya pang makapag-asawa sa parte ng binyan. Amen. At sabi ni Orpa, okay, I will kiss you goodbye, Mama. But Ruth has a different mindset. Ang sabi ni Ruth, I will go with you. Wherever you go, I will go. And whomever you serve, I will serve. Sometimes you do not see the great picture. But behind the scene, God is working on our behalf. You want a good story? You need to fight the good fight of faith. You want to make history? You need to step in by faith. Kung gusto mo ng magandang kwento, kung gusto mo ng magandang kasaysayan, lumakad ka sa iyong pananampalataya at huwag tumingin sa pagpapala ng iba. God blesses them, but God will also bless you. Pinagpala ang iba, pagpapalain ka rin ng ating Panginoon. And sometimes I cannot help myself to be emotional. 3 linggo. Kung ako'y nagtatrabaho sa sekular, 3 linggo, wala kang sweldo. Wala kang allowance. Pero mga kapatid, sa loob ng 3 linggo, hindi ho nagpabaya ang Panginoon, tuloy ang biyaya, kumakain pa kami ng pizza at ng Krispy Kreme sapagkat mabuti ang ating Panginoon. And last Tuesday, I could not imagine. Somebody called me at ang sabi niya, Pastor, meron lamang ang kaunting pagpapala sa iyo. Pwede ko bang makuha ang GCash mo? Alam niyo mga kapatid, my eyes started to cry. Because God is more than enough. God is more than enough. God is more than enough. He will supply all our needs. Kailangan ko ng panghulog ng aking sasakyan. And wala pa yung deadline. Na-meet up ko na yung kailangan ko sa panghulog sa aking sasakyan. Why? Because God is good. Hindi ho tayo pwedeng mag-introduce ng isang bagay o ng isang produkto na hindi mismo ikaw muna ang nakasubok. Kaya when somebody will ask, Pastor, yung itinuturo mo ba ay ipinamumuhay mo? Yes, of course. Sapagkat wala naman ako ibang pupuntahan, kundi magtiwala lamang at manalig sa ating Panginoon. Sabi nga ng asawa ko, alam mo, Kenneth, lahat ng mga pinapahayag mo, nangyayari. Sabi niya, can't you remember 3 years ago, sabi mo pupunta tayo ng Amerika? Pupunta tayo ng Amerika. 2021. Maybe it's a prophecy, but God is already in the future. At the favor, the blessing, is already there. Sino ba naman mag-aakala na because my wife is an Australian citizen and an Australian passport holder, she is among the 24 citizenship na hindi na kailangang mahirapang pumasok sa Amerika. Anytime she could go, kailangan lamang niya ng passes or meron lang siyang babayarang $14 for 2 years. Kaya minsan hindi mo maunawaan, ano bang silbi nito?
nandito kami sa Pilipinas, at kasama kayo, anong silbi nitong mga bagay na naririto? Hindi mo man nakikita at hindi mo man napapansin. Pero alam ng Diyos ang kanyang dakilang plano sa iyong buhay. Hindi mo man alam kung anong pakinabang, kung bakit kasama mo ang iyong biyanan, pero yun ay may pakinabang sa darating na panahon. Hindi mo alam kung bakit kailangan mo mag-abroad at maiwan ng iyong mga anak dito sa bansang Pilipinas. Pero may purpose pala at layunin ng ating Panginoon. If you will not see the benefits, mapapagod ka sa mga sakripisyong iyong ginagawa. Pag hindi mo nakikita na may pakinabang sa lahat ng iyong ginagawa, may pakinabang, kahit hindi dumadating, kahit ikaw ay nag-iintay, kahit pangit ang nangyayari, nabubuksan ng iyong puso sa mga pandaraya na pakana ng kaaway. At pag ikaw ay nadaya, ikaw ay makukulong sa isang isipan, ikaw ay maitatanikala ng kaaway, yes, you are saved, yes, you will go to heaven, but if you give space to the devil, you will not advance. Pag hindi ka nakahakbang, hindi ka nakaabante, hindi ka nakaranas ng magandang buhay, hindi mo napaayos ang iyong bahay, hindi ka nakaranas na magkaroon ng sobra, ikaw ay pupunta sa langit, pero hindi mo naranasan ang kabuuan ng pangako ng ating Panginoon. Because the devil will always contain you. Gusto ng kaaway, hanggang dyan ka na lamang sa platero. Gusto ng kaaway na ikaw ay umaasa na lamang sa bigay ng kapatid mo. Gusto ng kaaway na lagi kang may overtime paglinggo para hindi ka makadalo ng gawain. Gusto ng kaaway na lagi kayong nag-aaway ng misis mo para kayo ay laging magkahiwalay pag-araw ng linggo. The devil will always make a move. Yes, you are saved. Yes, you will go to heaven. We don't take light of that. You accept Jesus as your personal Savior. But one thing on the other, mga kapatid, if you allow the devil to control your thoughts, you will make no advancement. Kaya anong sabi ni Naomi? Don't call me Naomi. No. Don't call me Bernard. Don't call me Leah. Don't call me Mariel. Just call me Mara. Anong ibig sabihin ng Mara? It's a bitter name. Sa Ruth chapter 1 verse 20, tawagin mo na lamang akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaan ng Diyos. Ako'y pinagdusa ng Diyos. Ako ay pinarusahan ng Diyos. Yun ang kanyang isipan. But little did you know, mga kapatid, pinahihintulot ng Diyos ang lahat ng bagay dahil alam niya na kaya mo. Your greatest strength is in your greatest trials. Tingnan mo yung katabi. Ang iyong pinakamalakas na kalakasan ay nasa pinakamatindi mong pagsubok. Merong isang kwento. A highway accident na kung saan ang kanyang sasakyan ay yuping-yupi. Kasama niya ang kanyang asawa at dalawa niyang anak. At bago dumating yung rescue, it took an hour, mga kapatid. Pero yung tatay, dahil nagmamahal siya sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak, sa sobrang kailangan ng tulong sa oras at sandaling iyon, mga kapatid, hindi na niya kinailangan ng jackhammer. Yung pinakamalaking pintuan na nakayupit, nakadagan sa kanyang misis, nahiklat ho niya ng kanyang dalawang kamay. At naitabi niya ang kanyang misis. At yung isang upuan naman na nakadagan sa kanyang dalawang anak, ay kanyang nabaklas sa pamamagitan din ng kanyang dalawang kamay. At naitabi niya sa tabing kalsada ang kanyang mga anak. Duguan, sugatan. At dumating ang mga rescuer 30 minutes late. At siya ay puro sugat at pinsala din sa kanyang katawan. He can feel the pain. At siya'y napaupo sa tabing kalsada. At nung sila'y ginagamot na ng mga paramedics at nang sila'y isinakay sa ambulansya, tinanong ho siya ng isa sa mga first aid responder. Ang sabi niya,
Sabi sa kanya, paano mo nagawa na mahiklat ang pintuang bakal na wala kang gamit na jackhammer o anumang material na bagay para maalis yung bakal na nakadagan sa iyong misis? At ang sabi niya, hindi ko nga rin alam eh. Yung anak mo, paano mo natanggal yung nakadagang upuan sa kanilang mga dibdib? Hindi ko rin alam. Basta ang aking ginawa, ang aking isipan, ililigtas ko ang aking mga anak. Kaya sa puro totoo mga kapatid, may kalakasan na nasa sa iyo, kaya walang pagsubok na daraan sa iyong buhay na hindi mo mapagtatagumpayan at hindi mo malalagpasan sapagkat may kasagutan na doon sa iyong pagsubok. In the middle of the night, I felt I was about to die. But I have a mindset, I'm still young to die. Sabi ni Brother Bernard, Pastor, napanaginipan kita. Spooky na yan, Brother Bernard, napanaginipan mo na ako. But you know what? Ikaw ang maninindigan kung ano ang iyong magiging buhay. Pag nakasara ang pinto, huwag mong itulak mag-isa. Pag nakasara ang pinto, matuto kang lumuhod at manalangin sa ating Panginoon. Pag nakasara ang pinto at hindi kayo magkasundo ng iyong mahal sa buhay, huwag mong ipilit ang iyong gusto. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Si Ruth wala ng pangarap. Handa na nga siyang maging matandang dalaga eh. Parang ganito yan. Hindi na ako iibig, aalagaan ko na lang kayo. Imagine. Pero hindi ito nakita ni Naomi na blessing sa kanya na meron siyang manugang na mabait. What she saw is the present situation. Remember this mga kapatid, yung pinagdadaanan mo ngayon, yung utang mong baliktaran, hindi yan ang kabuuan ng iyong buhay. Remember this mga kapatid, don't jump into conclusion. Don't jump into conclusion. Hindi ko mo niloko ka nung minsan, maloloko ka ulit. Amen? Hindi ko mo nalugi ka nung minsan, hindi ka na makakabawi ulit. Don't make the final conclusion. Kasi matanda na ako, pastor kasi ganyan. Wala, nasayang ang aking kabataan. Nasayang ang aking pag-abroad. Walang naipon ng misis ko. Don't make the conclusion. Because God can rearrange your stories. Hallelujah! Pwedeng yung mga kontrabida ay gamiting bida ng ating Panginoon. One time, the other day, nanonood kami ng Superbook ng mga bata. Sabi ko, tama na muna si SpongeBob ha. Ito kailangan. Everyday may Superbook kayong mapapanood. Nauumay na ako dyan kay SpongeBob. Pag lagi pala kayong magkakasama sa mga 14 days, 15 days kayo magkakasama, alam mo na yung takbuhin eh. Alam mo na pagkagising mo, ito, mag-o-online class sila, pagkatapos kakain, manonood ng TV. Teka muna, sabi ko, no tayo Superbook. And you know what? It struck my heart in the story of the life of David. Bakit? Kasi sabi nung kuya niya, si Eliab, diyan ka na lang, magbantay ka na lang ng mga tupa kasi amoy tupa ka naman eh. Pero nung nagpatawag si Samuel that I want to anoint someone to become a king one day, sabi ng mga kuya, malalaki katawan. Siguro ako na ang pipili ng propetang ito. Si David, nakapangbihis pastol at madungis. At ang sabi ni propetang Samuel, ito na pala ang aking i-anoint. Nagtaka sila. Sino ba itong gusgusin na ito? 12 years old, 30 years old, i-anoint na maging king?
when a greatest battle will come into your life, first thing first na dapat ninyong maunawaan, you should be anointed. Bago dumating ang malaking labanan, God is preparing you for the anointing that you need. Because you cannot go to the battle alone and not anointed. Hindi ka po pwedeng makipaglaban na hindi ka handa at hindi ka nilakipan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. God will prepare and saturate you first before you engage to the battle. Bago si Pablo makulong, bago si Pablo ilagay sa dungeon, inihanda siya ng Panginoon na nawala ang kanyang paningin at narinig niya ang tinig ng ating Panginoon. God will give you an assurance first before you become a leader, before you become a pastor, before you become a successful businessman. You should understand that you are fully equipped and anointed by the Word of God. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because God cannot entrust something to you unless you are anointed. Anointed. Anointing that will separate us from the other people. Pag anointed ka, kahit hindi ka pa handa doon sa lagay na yon, pero pag nagtiwala ka sa Diyos ng buong puso't lubusan, people will be astonished. Mawawala ang nerbiyos, mawawala ang doubt, because it's not about yourself. It's all about God. Sabi ng anak ko, Daddy, gusto ko katulad ng batang yun, no, natugtog sa auditorium. Pero mahihain ako. Si Johan na ito. Sabi ko, anak, mawawala ang iyong pagiging mahihain. Pag gagamitin mo ang talento mo, hindi para sa kaklase mo, kundi para sa ating Panginoon. Kaya nang sabi ni Pablo, kahit kumakain ako, ginagawa ko ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit natutulog ako, ginagawa ko ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ano man ang aking gawin, I do it for the glory of God. After the 40 days fasting, gusto ko ng hamburger. Gusto ko ng hamburger. Ay, para ako naglilihi. Lumapit si Brother Toxon, sabi niya, Pastor Kenneth, meron akong gift certificate. Sabi ko, wow, makakain ako ng hamburger. Pagkatas ng birthday ni Brother Bernard, doon naman ako nagkasakit. Hindi na ako nakalabas. Alam niyo, after the issues about health and my strength, alam niyo, nakapag-date pa kami ng misis ko sa Tagaytay eh. After po nung birthday ninyo, Brother Bernard, nung Wednesday. February 15, 16, 17. At umorder pa ako ng kaldereta. Ang sarap. At umorder pa ako ng tilapia, salmon. Oh my goodness. All expense paid. Pastor, lahat ng orderin mo. Alam niyo, medyo matakaw din naman ako eh. At kami mag-asawa, tuwang-tuwa. At sabi ko, hindi man tayo nagplano ng... Ako kasi, I do not plan too much for surprises for my family. Kasi lagi sinasabi ng asawa ko, Kenneth, wag mo akong susurpresahin. Wag mo akong bibigyan ng relos, wag mo akong bibigyan ng mga anik-anik. Basta pag may gusto ako, napakasimple kasi ng asawa ko eh. Dalhin mo na lang ako dyan sa mga accessories worth 200, 300 pesos. Basta gusto ko. I don't need fancy jewelries. I don't need fancy bags. Basta ako, okay na sa akin yung anelo na bag, 1,500. Okay na yun sa akin. Basta yung gusto ko, yun ang binili ko. Don't surprise me. Don't surprise me with the cake and the Pereros. I hate it. Aba, ayos yun ah. Okay. Okay. Ayaw niya ng tsokolate. Menos, ano, Brother Bernard? Aba, sabi ko, akala ko itong babaeng ito eh, nagta-travel, nag-a-abroad. Akala ko gustong magbiyahe. Alam niyo, the most thing that she hates, traveling. Sabi ko, anong nangyari yun? Sabi niya, ang hirap kasi mag-impake. Mag-impake, masinsin kasi siya Pero,
Sabi ko, okay, sige. Kaya kapag nagsabi sila, oh, Daddy, ito gusto namin para sa birthday ni ganito, andoks na lang. O, bibili na lang kami ng andoks. Yung mga surprise party, hindi nyo maasahan ang sawa ko doon. Salamat sa Diyos at hindi naman ganoon. Amen. Kasi pagka meron akong extra pera, sabi ko, ito, 3,000. Daddy, iipunin ko na lang yan. Marunong din, Because life is good if you will live a simple life. Kaya naman ang maraming buhay ang naguguho dahil puro luho. You cannot be somebody else. You cannot be a great pretender. You cannot be like those who are in this socialite and the latest iPhone, cellphone. Yung Oppo parehas din naman ng iPhone di ba? At minsan gumagana pa rin yung cellphone ni Brother Arman na may keypad na parang Nokia pa ata ang tatak noon. At minsan pag wala kang social media, mas maganda. Wala kang ipinopost na pagkain mo, wala kang pinopost ng mga bago mong sapatos, mas maganda rin pala. Mas maganda i-share mo na lang yung preaching ni pastor o yung activity sa church. Lesser the post and simpler the post, life gets better. Tingnan mo yung katabi. Ewan ko ba naman sa iyo kung saan-saan naman pinopost mo Pero sa totoo lang, yung mga pinopost mo, aminin natin, gusto nating inggitin yung dati mong manliligaw. Di ba? Gusto mong ipakita doon sa kabatch mo na lagi kang nilalait na ikaw ay pandak at laging nasa unahan ng pila. Na tinatawag kang unggoy at malaki mata, kaya gusto mong ipakita sa kanila, kahit malaki ang mata ko, malaki din naman ang aking bulsa. Sometimes we want to dress to impress. But Jesus said, if you want to be the greatest, be the servant of all. Kung gusto mong itaas ka, magpakumbaba ka. Kung gusto mong maging dakila, maglingkod ka. Maglingkod ka. Maglingkod ka. At ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. It is not always what you see is what you get. There's far more beyond what the eyes can see. Sabi sa Psalms 119 verse 17 to 19. Alam niyo, basahin niyo to mga kapatid, awit 119. If I'm not mistaken, 100%, Psalms 119, papayag ka ba, Brother King, na ang Psalms 119 ang pinakamahaba. May mag-argue pa ba nun? Na ang Psalms 119 ang pinakamahabang talata. Pero kung paulit-ulitin po ninyo, yung Psalms 119, it talks about the commandments, the statutes, and the laws. Paulit-ulit. How can a young man stay pure? How can a young man stay virgin? Not just because your daddy is watching you, your pastor is watching you. Alam niyo, you can stay pure if you keep on reading the Word of God. The Word of God, the Word of God, the Word of God, the Word of God. At din ho sa talatang yan ang nagsabi na nung natagpuan ko ang kanyang salita, ginawa ko itong katulad ng isang tinapay at akin itong kinain. You will be nourished by the Word of God. You will be sustained by the Word of God. But you need to open up your eyes, the spiritual eyes of understanding, so that you will see and behold the wonderful things from your law. Anong sabi sa verse 19? I am a stranger on earth, do not hide your commandments from me. Sa 2 Kings chapter 2, verse 19 to 22, sabi ng mga kasamang propeta ni Elisha, the place is good as you will ever find, but the water is bad. The land cannot grow crops. Maganda ang lugar, pero walang tubig at walang mga pananim na mamumunga.
Maganda sa Morales, mag-church 13 years ago, maluwag ang parking, pero madaming multo. At walang makapaniwala na ang Morales ay magta-thrive at uunlad. Sabi nila, Pastor, wag na kayong umupa, sayang. Dito na lamang tayo manatili sa garahe. But you know what, mga kapatid? Life makes beautiful when there is an obligation. Pag may obligasyon, may pagtutustos ang ating Panginoon. Minsan okay ang libre. Minsan masarap na ikaw ay kasama ng barkada, ikaw ang tampulan ng pagpapatawa, pero pagdating sa ambagan, ikaw ang tampulan na laging pupunta sa banyo. Amen? Those are the moments. Pero kapag magkakasama at may kailangang pag-ambagan, ikaw ang unang bumubunot. Ang mga taong nasa paligid mo ay mamamangha at matutulala. Sapagkat mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Walang ibang pagdaloy kung hindi ikaw marunong magbigay. Sapagkat dadaloy lamang kung ano ang iyong pinakawalan. The things that you withhold, it will continue to stay. Kaya nung nakita namin ang gusaling ito, kasama ko si Brother Bernard, ang security guard sa baba ay isang malaking tiyan na isang mama na ang kanyang barel ay wala pang bala. Di ba, Brother Bernard, ano? At pagkagabi, pwedeng mag-inom. Walang makakakitang kaayusan dito sa gusaling ito. Walang tao. It's like what's happened in this place. The place is good. But there's no people. Walang productivity, walang pagunlad. Pupuntahan kaya ito ng tao? What they could only remember ay ang Morales Building ay isang mall na nalugi. Pag tinanong ko yung mga klasiko, mga kabatch ko sa 1990s, alam ko yung Morales eh. Di ba yan yung mall na nalugi? Merong stigma na itong lugar na ito, itong gusaling ito, ay lugar ng kabiguan. Pero hindi nyo baga alam na kapag ka ang isang lugar ng kabiguan ay nalagyan ng may pahid at lakip ng ating Panginoon, ang isang cave Adullam na walang mga pangarap, ang mga kasama ni David, ay yun ding mga kasama niya, ang kasama niya na naging kasamang matatag at naging tapat, na naging kasama niya sa buhay ng pagtatagumpay, sapagkat merong ginamit ang Diyos na ang lalaking ang pangalan ay si David, na may pahid at may kapangyarihan ng ating Panginoon. I would not doubt and I would not claim it. Kaya pinagpapala ang gusaling ito dahil may biyaya ng Diyos sa puso ng Morales Building. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tingnan nyo naman, umuupa tayo sa gusaling ito. At minsan, tatawag ang may-ari. Papuntahin mo nga dito si Aren sa aming opisina. At magbibigay ako ng donasyon para sa inyong simbahan. Saan ka nakakita na umuupa ka na binibigyan ka pa ng donasyon? Mapait sa simula, nakakatakot sa simula, pero sa iyong buong paglalakbay, mararanasan mo, tapat at napakabuti ng ating Panginoon. 3 linggo ang nagdaan. It might be bitter. It might be painful. It might be full of agony. It might be life and death. But God has an assurance, you will live and you will not die. You will have the greatest testimony of your life. And testimonies are keep on coming in, coming in, and coming in, and coming in. Sasabihin nila, Pastor, salamat po sa panalangin mo. Salamat po sa biyaya. At ang patotoo mo, ang karanasan mo,
ng pangako ng Diyos ay laging oo at amen. Anong ginawa ni Elijah? Bring me a new jar and put a salt on it. And he went to the spring and threw the salt into it. It purifies, and I have purified the water. No more deaths or crop failures will come from this water. To this day, the water is still pure, sabi ni Elijah. So sa akin nung pagtatapos, tatlong bagay. You have the power to decree and to declare. Decree, declare, and demonstrate. Tandaan ho ninyo yan. Decree, iutos. Declare, ipahayag. Demonstrate. Also, although there's still pain, although bankrupt ka pa rin at nangungutang ka pa rin at hindi ka pa rin makabayad sa utang, but you need to decree and to declare and demonstrate. It's not by might, it's not by power, says the Lord of hosts. Remember Matthew chapter 14, verse 14? Nakita ni Jesus, ang dami yung tao, ang daming tao. Lahat may sakit. Pero ang sabi sa Matthew 14, verse 14, Jesus healed them all. Kung masusunod ang Diyos sa umagang ito, gusto niya lahat kayo pagpalain ng ating Panginoon. Not just food and water for your basket, but God wants to do more in your life. The word is crucial to a life of holiness. Ang salita ng Diyos, pag sinabi yung crucial, it is very essential para tayo mabuhay ng kabanalan. We cannot see without God's help. Hindi ho natin makikita ang magandang buhay kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon. Number 3, we need to pray for God to help us see. Kailangan tayo manalangin para tulungan tayo ng Diyos na makita. Kasi maraming bagay na hinahanap tayo, pero nasa katabi mo na pala yung kailangan mo. Kailangan mo pala ng isang ballpen o ng isang computer o ng isang laptop para gumawa ng resume. Para gumawa ng isang vlog na makakapaghipon ng maraming tao na babasa nito. Kailangan mo lamang pala ng isang ballpen para pumirma ng bagong kontrata na makapagsasara ng deal na matagal ng pilano ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po ninyo, when God blesses you, it will always overflow. Pagpagpalang galing sa Diyos, laging umaapaw. Sabihin natin na sabay-sabay, umaapaw. God wants you to trust Him in every circumstances. God wants you to see the bigger picture. And God wants you to be bold on your faith. Sa Matthew chapter 11, verse 23 to 24, I say to this mountain, I assure you, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, with God's unlimited power, but believes that what He says is going to take place. If you say to this mountain, be uprooted, ano sabi ng ating Panginoong Jesus? It will obey you. The Word of God is reliable. The Word of God is trustworthy. It is not an illusion. Sa 1 John chapter 5 verse 15, last verse ko na po ito sa atin nung pagtatapos. My purpose in writing is simply this, that you who believe in God's Son, sino ba yung God's Son? Si Jesus. Will know beyond the shadow of a doubt that you have eternal life. The reality and not the illusion. Hindi ho tayo nagbabaka sakali. O baka may matuhog lang. Tiyak at tumpak ang atin nung tinatakbo. Kaya ang sabi dito, if you have this confidence, and if you are bold and free, that we then become in His presence, freely asking according to His will, sure that He is listening. Nakikinig ho ang ating Panginoon. And if we are confident that He is listening, we know that what we have asked for is as good
as ours. So kung tayo ay tiwalang-tiwala na nakikinig ang Diyos, yung hinihingi mo ay nasa sa iyo na at tinanggap mo na sa pangalan ni Jesus. Please all stand. Kaya naman, after they heard the word, if you keep the commandments of God into your hearts, and remember this, that I am the God that healeth thee. Habang sila'y naglalakbay, habang sila ay on a field trip in the wilderness. Going back to the opening text po natin na binasa kanina, napapunta sila sa Elim. Ano ho yung Elim? It is a place where there is 12 wells and 70 palm trees. Sinubok lamang sila doon sa unang balon ng Mara. Nag-complain sila. Kaya mapait yung tubig. Pero dahil kay Moses, naging matamis yung tubig. At dahil kasama nila si Moses, after a few runs and a few walks, binigyan sila ng katibayan na parang sinasabi ng Diyos, eto kasi kayo reklamo kayo ng reklamo dito sa bandang ibayo dito, inihanda ko na nga 12 balon at 70 puno. Alam niyo ba, yung 70 puno ng palm trees, sa lahat ng uri ng puno, oak trees, pine trees, pag may dumating na malakas na bagyo, nabubunot at iuugat kaagad. Pero ito hong palm trees, habang ako ay papunta dito, nabasa ko sa isang talata sa Book of Psalms, that blessed are those who trust in the Lord, for they will be like a palm trees. Ang palm trees pala, kahit bugahan ng malakas na hangin, it just bent down. Sumasayaw lang. Kaya anumang pagsubok ang dumaan sa iyong buhay, sasayawan mo lang at lulundugan mo lang na ibabagsak pero hindi na igugupo, sapagkat ikaw ay babangon, sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. I declare in the name of Jesus, the Son of the living God, that you are anointed and you will continue to prosper, that God will bless the works of your hands, no lack, and sickness will not lead you into death, and He will give you life. May the Lord bless you, may the Lord keep you, may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you the shalom, the peace of God that passeth all understanding. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you. Magandang tanghali po sa inyong lahat.